Good morning. At ngayon po ay araw ng Monday at tayo po ay muling nag-aanyaya sa inyo dahil live po tayong napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Start your day right. Good morning. It's time to rise and shine. Huwag po natin kalimutan, lagi sa pag-uumpisa ng isang panibagong araw sa ating mga buhay na tayo ay manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Ngayong araw po na ito, muli kami ay makasama din nyo dito po sa ating segment ng Good Morning Kuya na Rise and Shine. At kasama din po natin ang ilan naman sa ating mga kapatid sa MCGI Gindulman Bohol Chapter upang tayo po ay sama-sama naman din na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kausapin po natin doon ang ating mga kapatid at naroon po ang ating representative, si Brother Philip Bontog. Brother Philip, good morning sa inyo dyan sa Bohol. Rise and shine. Magandang umaga po kuya at sa ating mga kasambahay. Rise and shine. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito. Ngayon ay narito po tayo sa Kansiwang Elementary School, Gindulman, Bohol. Kasama po natin ang mga kapatid mula sa Gindulman Chapter. Kuya, narito po tayo upang magbigay ng konting tulong para sa ating mga kababayan sa dakong ito. Kaya naman, kasama ang ilan po nating mga kapatid ay nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa mabuting pagkakataon na palagi niyang ipinagkakaloob sa atin na makagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Muli, milyong salamat po sa Diyos. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Philip, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid na nariyan ngayon. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa na tayo po ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Babalikan ko po kayo mamaya para alamin sino sa ating mga kapwa-tao dyan sa Bohol ang atin naman po na sama-samang sasaklolohan. Salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Samantala tayo muna po ay magbigay sa inyo ng isang pwede ninyong lutuin ngayong umaga. Tawag nila ay dang silog with ensaladang lato. Paano ba ito inihahanda? Narito po, panoorin nyo sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Good morning, mga kasambahay! Pavan, kamusta? Ayos lang naman. Namimiss na ang dagat. Dami kasi naming plano tapos di matuloy-tuloy. Ah, ganon? Okay lang yan. Kakain na lang tayo ng yamang dagat. Alam mo ba yung lato? Lato? Sandali, meron ako dito eh. Ito ba yung lato? Lato? Hindi yan! Kala ko ito. Ito, ang lato. Ah, sea grapes. Bakit na tinawag na sea grapes yan? Sea grape dahil resemble siya sa grapes dahil sa kumpol nito. At dahil July is Nutrition Month, saktong-sakto, isasama natin ang lato bilang isang masustansyang side dish. Ah, so kung side dish pala natin ng lato, ano naman ang main dish natin for today? Ang lulutuin natin ngayon ay danggit, sinangag, at itlog. Dangsilog? With ensaladang lato. Naku, ang sarap. Ang bubusog na naman ako nito. Ako rin eh. Huwag natin patagalin. Let's cook it right! At narito ang ating mga ingredients: butter, garlic, onions, salt, ground pepper, rice, cooking oil, eggs, dried danggit, tomatoes, vinegar, brown sugar, calamansi, onions, salt, ground pepper, at lato. Ngayong umaga, unahin natin yung dangsilog. Siyempre, i-prepare natin yung kanin. Isa natin ang ating stove. Painitin muna natin ang ating kawali. Butter ang gagamitin natin ngayon. Pag mainit na, ilagay natin ang bawang.
halu-haluin. Isunod ang sibuyas. Halu-haluin lang hanggang maging golden brown ang bawang. Ihalo na ang kanin. Lagyan ng konting asin at paminta. Susunod nating lulutuin mga kasangbahay ay itlog. Paul, meron akong request sa'yo. Baka pwedeng sunny side up pinutuin mo. Pwede. Sige, sunny side up, let's go! Painitin ang kawali. Lagyan ng mantika. Hintayin hanggang uminit ang ating cooking oil. Ilagay ang itlog. Ang susunod naman ay danggit. Mga kasangbahay, hindi kasi magiging dangsilog kung wala yung danggit, sinangag, at itlog. Painitin ang kawali. Ilagay na natin ang danggit. Mahinang apoy lamang upang hindi masunog ang danggit. Pagkatapos hugasan ng lato, himay-himay natin at tanggalin ito sa tangkay. At para sa kaalaman din ng ating mga kasambahan, ang lato ay maganda para sa ating puso, sa buto, at sa mata. Tamang-tama ka dyan. Pagkatapos ay halo na natin ang sibuyas. Isunod ang kamatis. So mapapansin ninyo mga kasambahay, tinanggal po natin ang buto dahil para maiwasan na rin ang pagtutubig sa ating insaladang lato. Maglagay din tayo ng kalamansi at konting suka. At ngayon, maglalagay tayo ng konting asukal para merong sweet side at para lumabas lalo ang umami ng ating lato. At lagyan din natin ng paminta. At ito na mga kasambahay, ang ating dangsilog with ensaladang lato. Mga kasambahay, lagi nating tatandaan, para maging maayos ang ating pagluto, gawin natin ng may pag-ibig. Ayan mga kasambahay, huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Tara, kain tayo! Alam nyo ba na mayroon pong uri ng jellyfish na tinatawag na immortal jellyfish? Bakit ba ito tinatawag na immortal? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Sa tagal na ng paninirahan ng mga tao sa mundo at sa mapang-usisa nitong katangian para makipamuhay sa kapaligiran, marami na ang kaalaman ng tao hinggil sa mundo at sa iba pang mga naninirahan dito. Magmula sa pinakadambuhala hanggang sa pinakamaliit, ay marahil isang conclusive na scientific knowledge na ang maaari nating paniwalaan na ang lahat ng nangabubuhay ay nangamamatay din. Not until deep ocean biologists discovered one living creature that challenges this claim, ang mga binansagang immortal jellyfish. Ano ba sila? Hindi talaga sila mga jellyfish. Ngunit sa laki ng pagkakapareho tulad ng jelly-like translucent look at mga tentacles, tinawag na silang jellyfish. Sila ay kabilang sa class category ng mga hydrozoans, Turritopsis dohrnii as their scientific name. Ang maliliit na organismong ito na mas maliit pa sa average fingernails ay napag-alamang nakakapag-reverse ng cycle of life. Mula sa pagiging itlog na nagiging larva, sumasabay lang sila sa agos ng tubig hanggang sa makasettle sa isang bato o seafloor at magmamature into a polyp. The polyp buds off and release the mature form of the jellyfish called a medusa. At sa kung anumang kadahilanan ay nagkakaroon ng physical damage or stress out dahil sa starvation ang medusa. Magsishrink at i-reabsorb lang nito ang kanyang tentacles. Sasettle sa seafloor na parang cyst. Pagkalipas ng isang araw o mahigit, magde-develop muli ang cyst into a polyp
at mag-produce na naman ng bagong medusa, the mature form of the creature, and the cycle continues. Ang very rare na prosesong ito na tinatawag na transdifferentiation ay nagre-reprogram sa cell ng medusa to become a specialized polyp, allowing the regrowth, then produce new genetically identical medusae. Hindi naman lahat ng mga immortal jellyfish ay hindi namamatay sapagkat pagkain din naman sila ng ibang malalaking plankton-eating animals. Other animals feed on them. Their immortality is under a specific perfect condition that they are never eaten. Kumbaga, hindi namamatay ang jellyfish sa natural death or old age kasi nagre-regrow sila. Sadyang walang hangganan ang mga kamanghamanghang likha ng dakilang manlalalang. Ang mga hindi inaakala ay meron pala. Ang hindi lubos maisip ay nandyan pala. Ang hindi natin maisip ay nalikha na pala at patuloy na nagpapatunay ng kanyang wonders of creations. Isang bagong sakit po ang nakita sa isang probinsya sa Luzon na ang tawag nila dito ay Q fever. Ano ba ang Q fever at ano ang mga symptoms ng bagong sakit na ito? Alamin natin sa atin pong Now You Know. Nakapagtala na ang Pilipinas ng kauna-unahang kaso ng Q fever. Laman ng balita ang Q fever. Pero ano nga ba ang Q fever? Ang Q fever ay ang sakit na dulot ng bakterya na Coxiella burnetia. Karaniwang infected nito ang mga tupa, kambing at baka. Maaring ma-infect ang tao kung makakalanghap ng alikabok na mayroong bakterya at makahawak ng gatas ng hayop na hindi pa napapakuluan o pasteurized, dumi at ihi. Hindi na ipapasa ang Q fever sa pagitan ng dalawang tao. Tinawag itong Q fever o query fever dahil nung kumalat ang sakit ay hindi pa alam ng mga doktor ang sanhi. Kaya nagkaroon sila ng maraming tanong o queries tungkol sa sanhi ng lagnat. Ilan sa mga sintomas ng Q fever ay ang lagnat, matinding pagkapagod, panginginig, pagpapawis, pananakit ng kalamnan, pagkasensitibo sa liwanag, matinding pananakit ng ulo, pagduduwal at pagsusuka, pagtatae, ubo, pananakit ng dibdib, pananakit ng tiyan, rashes sa ilalim ng balat, hirap sa paghinga. Kapag lumala ang Q fever, maaaring maapektuhan ang puso, blood vessels, buto at iba pang organ sa katawan. Isa sa karaniwang komplikasyon ng Q fever ay ang pamamaga ng puso o endocarditis. Makatutulong maiwasan ang Q fever sa pamamagitan ng paggamit ng mask at gloves kapag humahawak ng mga hayop o naglilinis ng dumi at ihi ng hayop, paghuhugas ng kamay, at ang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng unpasteurized na dairy products. Karaniwang binibigyan ng antibiotics ng mga doktor kapag natiyak na Q fever ang sakit. Kapag malala na ang Q fever, nagbibigay ang mga doktor ng kombinasyon ng antibiotics at anti-inflammatory medicines o gamot para sa pamamaga. Mas makabubuti na kumonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng mga sintomas. Now you know! Kung meron pong tinatawag na intelligence quotient o yung IQ, meron din namang tinatawag po na EQ o yung emotional quotient. Paano ba natin mapagyayaman ang ating emotional intelligence? Ating panoorin sa ating You Can Do It. Mo bang nararamdaman na walang nakakaunawa sa'yo? Madali rin bang sumama ang loob mo? At may mga pagkakataon din bang hindi mo na makontrol ang sarili mo dahil sa matinding emosyon?
Naku, kung yes lahat ang sagot mo, kailangan mo ng pagyamanin ang emotional intelligence mo o ang kakayahang matukoy, maunawaan at makontrol hindi lamang ang sarili mong emosyon, kundi pati na rin ang damdamin ng ibang tao. Tip number 1. Kilalaning maigi ang sarili. Alamin at unawain kung ano-anong mga emosyon mayroon ka at sa anong mga sitwasyon mo ito madalas na nararamdaman. Maaring gumawa ng diary or journal para matrack kung ano-ano ang mga nakakapag-trigger ng matitinding emosyon mo, gaya ng saya, lungkot, galit, takot, at iba pa. Tip number 2. Subukang magtanong sa mga kaanak, kaibigan, katrabaho, kaeskwela o sino mang kakilala kung paano ka nga ba makisalamuha sa kanila. Kailangan mo lang maging handa sa sasabihin ng iba dahil baka ka mapuna. Pero sabi nga sa Biblia, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Tip number 3. I-consider at unawain din ng damdamin ng ibang tao. Dapat laging isaisip, paano kaya kung ikaw ang nasa sitwasyon nila ngayon? Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Ganon din kaya ang sasabihin at gagawin mo? Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas malawak na pananaw at iba pang perspective sa mga nangyayari sa paligid mo instead of judging things too quickly. Tip number 4. Self-regulate with your breath. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga pinaka-effective at pinakamabilis na paraan ng pag-handle ng emotions ay ang mga breathing exercises. Halimbawa, bago ka mag-present sa harap ng boss o teacher mo, ipikit mo lang ang mga mata mo at mag-inhale for a count of 4 at mag-exhale naman for a count of 8 for a minimum of 2 minutes. Makakapag-activate ito ng ating parasympathetic nervous system o ang parte ng autonomic nervous system na nakatutulong sa pagpapahinga at pagdadigest ng ating katawan. Lastly, tip number 5. Maging mahinahon at magkaroon ng positive attitude sa gitna ng stressful situations. Kadalasan, maliit na bagay, lumalaki, kaunting hindi pagkakaunawaan, lumalala, lalo na kapag both parties are working under deadlines. Kaya dapat, chill lang. Pwede ring mag-call a friend o humingi ng tulong sa iba. Pero syempre, bago mo gawin yan, unahin mo munang tumawag sa Diyos. Masaya ka man, malungkot man, natatakot ka man, o kahit ano pang emosyon yan. You can do it! Sa pagkakataong ito, atin na pong balikan ang ating mga kapatid sa dako po ng Gindulman sa Bohol at alamin natin sino sa ating mga kababayan ang atin po namang sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Balikan natin at naroon po si Brother Kier Saiman. Brother Kier, good morning sa inyo once again dyan sa Bohol. Rise and shine. Rise and shine po kuya at good morning din po sa ating mga kasambahay na naka-tune in sa oras po ito. Kuya, nandito po tayo ngayon sa Kansiwang Elementary School dito po sa Gindulman sa Bohol. At kasama din po natin kuya ang ating school head at ang ilang mga guro at magulang sa paaralan pong ito. Pero bago yan po kuya, ay mayroon po kaming AVP o video na inihanda para po sa karagdagang impormasyon. Panoorin po natin. Farming ang number 1 niya. Murag secondary ra ng fishing o kanang mga baligya-baligya bitong mga Merkulis o tabo sa lungsod o kanang livelihood nila. So man, for example, bibingka like that every kaduha pa sa semana, Merkulis o Sunday. Pero more on farming jud lisod o katong nga nang ting-init. Luoy po na mga likanan kaya way panginabuhian. Katong genderized CR kay need pud nga sa kada school karon isa pud na sa kanang di kuan nga ipatupad nga naay genderized CR ang kada eskwelahan. Need jud labi na sa mga panahon karon kay kanang bitong bullying. At least na atay genderized CR for boys and girls nga malahi jud siya labi na sa grade 4 to 6 kay mga daga na bitong bulitaw. Need daga jud nga ilain sila. Ang mga boys dili dapat mo sagol sa girls labi na kaning dapit na lagi sa puberty age nila niya. Munang og kuan og mas malipay mi og nay mga NGOs like Injo kay matawag ng NGO na sidya nga grupo kung matabangan mi
nga na makatabang so pasalamat jud big dako o grantan kita for example sa among needs sa request dako na kayong tabang ma'am yung mag-grant magampo jud big mag-grant kay dako nang tabang sa amo. Ayan po kuya, ay kasama din po natin si Ma'am Florita Magsigay, ang ating school head, at siya rin po kuya ang ating requestor po. Yan ma'am, rise and shine po. Good morning po sa inyo. Yan po. Rise and shine mga kapatid sa MGCI Cares. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Ma'am, gaano po ba kahalaga na magkaroon ng genderized CR dito po sa inyong paaralan? Dito sa aming paaralan sa Kansiwang Elementary School, isa sa mga top priority namin na pangangailangan ay ang magkaroon ng mga classroom CR. Sa mga classroom, mayroon ng mga CR. Ngunit ang isa pa sa mga priority ay yung genderized CR kung saan para maiba-iba ang para papasukan ng mga babae at saka lalaki. So, ito ay kailangan dahil isa ito sa mga requirements sa tinatawag naming WINS, isang programa ng DepEd o sa health, sa DOH. Then, kailangan ito dahil lalo na sa mga grades 4 to 6 na nagdadalaga at nagbibinata na kailangan na hindi sila magsasalin-salin sa isang CR lamang. At ito rin ay kailangan lalo na kapag may eleksyon halimbawa o kahit anong activity sa school na hindi na kailangang papasok pa sa mga silid-aralan, doon lamang sila doon sa labas dahil yung genderized CR na sa inyong sa kabutihang loob ng MGCI Cares ay inyong inigrant sa amin. So, nagpapasalamat kami ng marami at taos puso kami nagpapasalamat sa inyong grupo dahil natupad at matupad na ang aming hinihiling na tagal-tagal na rin dahil hindi sapat ang aming MOOE sa paaralan para sa mga ganitong proyekto. Ayun, salamat po sa Diyos. Talagang mahalaga po talaga na magkaroon ng genderized CR dito po sa inyong paaralan. At sa awa tulong po ng Diyos, ma'am, sa pagtulong-tulong din po ng mga kapatid sa MCGI ay nasa likuran na po natin, ma'am, ang mga materialis po na gagamitin para po sa inyong request na genderized CR. Ayan, makikita po natin. Meron po tayong, syempre, ang gagamiting bowl, toilet bowl, at may tiles. Ayan. At meron din pong pako, may tubo, at sako ng semento, at syempre hindi mawawala yung ating plywood para sa dingding. Ayan, at meron din po tayong ilang mga kabilya at kahoy. At yan po, salamat po sa Diyos. At sana po ma'am ay makatulong po ito sa inyo dito, lalo na po dito sa inyong paaralan, sa mga magulang at sa mga bata, sa mga estudyante po dito sa inyong paaralan. Ito po ba ay kahit paano ay nakatulong po sa inyo? Ito ay nakatutulong ng malaki sa amin. So, maraming salamat sa ibinigay ninyo sa inigrant ninyo na proyektong ito. Ito ang pinakaunang proyekto na naibigay na labas sa amin sa departamento namin. So, nagpasalamat kami ng malaki at marami sa ngalan ng Kansiwang Elementary School teaching staff at sa mga parents at mga learners ng Kansiwang Elementary School. Maraming salamat sa inyong lahat po. Ayun, salamat po sa Diyos po kuya, at kami din po ay nagpapasalamat po sa Diyos dahil sa inyo pong pag-welcome po sa amin po dito sa inyong paaralan dito po sa Guindulman, Bohol. At syempre sa MCGI, sa awa at tulong po ng Diyos ay nagpapasalamat din po dahil muli sa isa namang mabuting pagkakataon na palagi pong ipinagkaloob po sa atin upang makagawa ng mabuti at makatulong sa ating mga kapwang nangangailangan. At bago po namin ibalik po sa inyo po kuya, ay syempre meron pong inihanda na pagbati ang ating mga kapatid dito po sa Guindulman Chapter. Mga kapatid, 1, 2, 3. MCGI Cares, MCGI shines, to God be the glory. Goodbye! Ayun, salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo po, kuya. Maraming salamat, Brother Kier, at sa inyo pong lahat, mga kapatid dyan sa Bohol, na kasama natin ngayon dyan upang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa. Tayo po ay magpatuloy din naman na sama-sama na maging maliit na kasangkapan upang ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Walang pagtatangi, anuman ang kanilang relihiyon, anuman ang wika, lahi o kulay. Tayo po ay patuloy naman na magsikap na makapagtulong-tulong sa paggawa ng kabutihan. Salamat po
Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid at huwag niyong kalilimutan palagi na magpakita ng kagandahang loob sa ating mga kapwa-tao. Ito ay bahagi ng ating laging pinapaalaala, ng bahagi ng mga katwirang atin pong ibig na maisakabuhayan na sama-sama, na huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pag nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. At tayo po ay tumunghay naman sa isang istorya kung paanong nalagpasan ng isang ina na sumailalim sa 3 magkakasunod na operasyon. Paano siyang nanghawak ng matibay sa kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Kahit na mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Marites Comilla, 56 years old, nakatira po dito sa Tagaytay City. Nung hindi pa po ako nagkakasakit, wala naman akong libangan talaga, kundi sa bahay, kaya na ako kasi napagsisilbihan ko ng ayos ang aking pamilya. Yung unang naramdaman ko, hindi ako makakain, konting isang kutsara lang na kanin, isusuka ko. Talaga pong pag naririnig kong kumakain yung pamilya ko, sabay-sabay nga kami, pumupunta na ako sa kwarto, umiiyak. Isang buwan akong bedridden, hindi rin po nakapasok ang asawa ko kasi siya nag-aalaga sa akin. Kung nagkaroon ako ng sakit sa gallbladder, bumili ang asawa ko noon ng food supplement, pero ganun pa man, hindi pa rin nawala. Kaya pinilit ko na kahit ako'y natakot magpa-opera, hiniling ko na lang sa Diyos ang tulong na samahan niya ako sa oras kung kailan ako isasalang sa operasyon. Nung nandun, pinaliwanag sa amin ng doktor, kahit bumili ka ng mamahaling gamot, hindi maaalis yung gallbladder, sabi sa amin. Kaya ako na-operahan noon sa gallbladder ko, tsaka si Sanatres. Ang pagbabago sa nung na-operahan ako, malaking bagay na wala sa siyempre nabawasan yung laman loob ko. Humina ako, pag na-operahan ka daw, nalagyan ka anesthesia, medyo nakakalimutin. Yun ang naging problema sa akin. Tsaka nabago sa akin, hindi ako nakakakain ng mga karne. Yun namang pangalawang operasyon ko. Nung nagpa-check up ako, nung nalaman kong meron akong kiyawa, or cancerous pala yun ang sabi. Nung nalaman kong ganun, umiyak lang ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, panibago na naman ito. Salamat sa Diyos. Alam ko, hindi niyo bibigay kung hindi ko kaya. Mga 2 weeks lang yun. Inasikaso na ng mister ko. Admit kagad ako. Kaya nang sinasabi kong pinakamahirap na pinagdaanan kong operasyon. Para bang ano na yung hinga ko, mawawala na. Hindi pumikit na ako dahil hinang-hinana ako. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, bahala na po kayo sa akin. Awa tulong ng Diyos nung natapos. Yun, nakita ako ng mister ko nung umilabas. Pero talagang mahirap dahil talagang hindi ako nakakilos ng almost 3 weeks. Salamat sa Diyos na medyo bumaba na siya. Hindi totally pa nasa tamang baba, pero at least may pagbabagong pagbababa. Pero wala na po akong inom na gamot noon. Sa Diyos ako talaga humingi ng awa, ng kagalingan. Awa tulong ng Diyos hanggang ngayon. Ang may isa pang pagsubok, kasi hindi na nakakaaninag ko eh. Kailangan operasyon eh. Pero para sa akin, hindi bibigay sa akin ito kung hindi ko kakayanin. Yun ang aking hinaharap sa ngayon. Pero salamat sa Diyos. Mawalan man ako ng mata, alam ko yung araw na nanatili sa isip at puso ko. Ang nakita kong epekto, lalo na sa mga anak ko. Unang-una, siyempre, nalungkot sila, pero natuto sila na gumawa sa bahay. Mahal naman nila ako, pero mas nakita ko yung care nila sa akin sa ngayon dahil sa daming pagsubukan na daanan ko. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng lakas para po sa akin. Ito ang pinaka-the best. Magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang dumating na pagsubok, kailangan natin tanggapin at ngitian natin. Dahil alam natin na ang Diyos hindi tayo pababa. Tsaka hindi bibigay sa akin to ng Diyos kung hindi ko kaya. Salamat sa Diyos na kaya ko lahat yun. Sabi ko nga sa Diyos, kung ako'y kukunin,
gusto ko yung nararapat sa Kanya. Kasi ang bait ng Diyos sa amin. Ang daming pagsubok sa akin na talagang nakita ko ang paggawa ng Diyos sa amin. Magtumibay tayo, kumapit tayo sa Diyos. At higit sa lahat, lahat ng bagay sa Diyos natin idain. May sakit ka, may problema ka, nawala sa iyo sa mahal sa buhay. Magmanikluhod tayo sa Diyos at siya ang gagalaw at gagawa para makaya natin lahat. Sobrang saya ko. Kahit maraming pagsubok na dumarating sa amin, napakasaya ko kasi alam niyo po kung bakit. May Diyos ako sa puso, may Diyos kami sa puso, hindi kami pinapabayaan. Sa oras na kailangan namin maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, nagkakaloob sa amin. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli tayong nagtanong tungkol sa isang issue sa ating mga kababayan. Ano ang kanilang pananaw tungkol sa isyung ito? Meron bang magandang naidudulot ang problema sa buhay ng tao? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin natin kung ano naman po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Para sa akin po, kasi bumabatay din po ko sa aral sa Biblia na huwag ikabalisan yung kinabukasan. Kung ano yung dumating, siya kung ginagawa. Kung wala man akong problema, kumbawa, problema kapag sa hindi ko siya iniisip na problema. Naiisip ko lang po siya as yung kumbaga yung makaka-finding na ako sa ibang araw kahit hindi ako kumain ngayon. At least, yung problema ko, nandun man siya, pero naiibsan kasi hindi pinanghahawakan nga mong salita ng Diyos na huwag kang mabalit sa araw-araw. Na paparin sa lagam series, sa yun po, doon ako bumabatay. Mayroon bang magandang na idudulot ang problema sa buhay na ito? Meron. Ano po yun? Pagkara buhay ng kabuhayan, medyo umalis ng konti, bago yung bandang huli, fubong na. Tumila na umita ang heroes namin. Ano po bang magandang naidudulot ng kabuhayan natin or kitang pangkabuhayan po natin? Hindi mo masasabi ang buhay ko kung kailan darating yung dulot na yan. Kaya ngayon, talagang mahirap. At tulad yan, tawa ko may sakit. Kaya ako nag-aanap nuwan. At may tanda na ako para pangilang gamot, pangkain. Yun po yung magandang naidudulot na kabuhayan. Mayroon bang magandang naidudulot ang problema sa buhay na ito? Meron naman, kailangan yung konting sipag at tiyaga para tayo kahit papano may nagagastos sa pamilya natin, nakakasuporta sa araw-araw na gastusin. Ang problema naman, hindi naman na yun. Kailangan wala, talaga nandiyan na yan. Yes po. Meron po ba kayong naranasan sa buhay na problema pero maganda naman po ang naidulot nito? Minsan, talaga problema, dumarating yan. Minsan maka-problema ako na nawalang-wala ako. Pero ang Diyos, bibigyan ka ng problema pero masusolusyonan mo agad yan. Walang Diyos, nabigay ang Diyos na hindi mo masusolusyonan ang problema. Pagsubok, kumbaga sa sinusubukan ka ng Panginoon kung hanggang saan ka katatag. Kaya nga may katang pagsidra. Meron bang magandang naidudulot ang problema sa buhay ng tao? Mayroon naman. Kasi pagka wala kang problema sa buhay mo, abnormal ka. Di ba? Kaya nga tayo nilikha ng Diyos para pagsubukan tayo kung hanggang saan ang tatag natin. Yun po. May naranasan po ba kayo sa buhay na problema po at maganda naman po yung naidulot? Maganda naman. Meron din hanggat sa napapag-aral ko yung mga anak ko. Tapos habang lumalaki sila, nagagabayan ko rin. Sana
kahit paano yung gawin ng aware, kahit paano, tayong mga tao. Yun lang. Mayroon bang magandang naidudulot ang problema sa buhay ng tao? Depende po sa problems. Ang mabigat, ang magaan. May naranasan na po ba kayo sa buhay na problema po at maganda naman po yung naidulot nito? Opo. Yung mga pagsubok na halimbawa, financial, yung matuto kami gumamit ng tama. Hindi puro gastos. Ayan. Ang mga problema ay bahagi ng ating buhay na nagbibigay ng pagkakataon upang tayo'y matuto at lumago. Ayon sa psychology, sa halip na takasan, dapat harapin ang problema at intindihin ang ugat nito. Ang mga problema ay nakakapagturo ng mga bagay tulad ng pag-unawa sa ibang tao at ng pagtitiis. Pero kung Biblia ang tatanungin, may mabuti bang idudulot sa buhay ang mga problema at pagtitiis? Basahin po natin kay Santiago. Ganito nakasulat sa 5 Gs. Una ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Yun po nangyari kay Job, halimbawa po yun ng pagtitiis na dapat gawin ng mga Kristiyano. Doon po natin napapatunayan ang pagtitiis, kapatid. Kung sa kabila ng ating pagiging matwid, may dumarating pang mga bagay na parang hindi maganda sa buhay natin, doon po napapatunayan ng Diyos na tayo nakakapagtiis talaga. Kailangan po kasi yun sa Gs 36 ng Hebreo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Nangangailangan kayo ng pagtitiis. Bakit? Upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Pagka hindi po tayo magtitiis, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya natin nagagawa ang kalooban ng Diyos dahil sa pagtitiis. Sa atin pong patuloy na layunin na makahikayat na gumawa ng kabutihan at samantalahin ang bawat pagkakataon na mayroon tayo, huwag nating palagpasin na magpakita at magparamdam ng pag-ibig sa ating mga kapwa. Muli po, gumawa tayo ng isang social experiment. Panoorin po ninyo. Pira na. Ha? Pwede ba makabili kahit 20 lang? Hati na lang kasi tayo, Lolo. Buto na. Tubig lang sa atin. Lola, hati na lang tayo. Na ikaw lang kumain. Ikaw pala lang. Hindi ako kakain, ikaw lang. Okay. Hati na lang tayo, Lola. Gulay mo, Day? Yang gulay lang yan, bali 20 lang. Eh, paano kanyo? Pili siya 20 yan, munggos. Lola, hati na lang tayo. Na ikaw lang kumain. Sorry ha. Munggos? Munggos na lang, 20. Kanina pa tayo naglalakad, Lola. Okay lang sa akin. Pwede ba ako makahingi ng tubig? Siya mo ganon? 20 lang kasi yung pera namin, walang Hati na lang tayo, Lola. Huwag na makihati. Kainin mo na. Okay lang ako. Hingi na lang ako ng tubig. Lubig na lang sa akin.
Mga mahal man siguro na hindi natin maano, konti lang pera na. Pwede ba makabili kahit 20 lang para sa apo ko lang. Kaon mo? Balot lang? Kaon. Kaon, sige. Siya lang pakainin ko. Ayaw. Kasi Mo ka? wala naman tayo pera. Pwede po bang makabili ng 20 sa apo ko lang kasi nagutom. Ano man? Magkano ba yan? Tag-10 lang sa Tag 10. Sa kanya lang po. Ikaw pala lang. Magkano pera niyo? 20 lang. Sige, go. Katagig, kanon, doa, kaya tag na sila. Hindi ako kakain, siya lang. Siya lang? Ikaw? Hindi na. Para sa apo ko lang kasi nagutom na. Huwag na. Huwag na po. Wala ka na, yatag. Inay, pasok kayo dito na, hello. Wala kaming pera. Okay lang, ako bahala. Dami na pera dito, ako bayad. Libre na daw na yan, libre. Diyan ako na, inay. Salamat. Kulang kasing pera natin eh. Ikaw na lang kumain. Kahit, nagkusaran, dyan. Ang dami naman ito. Eh, busin mo. Malayo pang lakarin nyo. Kasi ano sa ako. Imo di ay. Ito na sa akin. Init pa. Ano po? Ma'am, pwede isang tao lang, ma'am. Salamat sa Diyos po. Ayaw na. Ayaw. Ay, sis, wala kami papaya dito. Ayaw na. Tuloy ka pa, hindi ko makain. Okay lang. Okay lang. Hindi na po. Tubig lang sa akin. Okay na po. Ba? Kaon. Ay, ulay. Sige na, kami na yung magbayad. Ano? Kami lang magbabayad. Tubig lang po sa akin. Salamat po. Salamat. Siya lang pakain. Pili sila na. Nay, ikaw po sa bang, Nay. Para malaman na mainitan yung murang ka. Opo, salamat. Siya lang pakainin ko. Sige, sige. Ikaw din, inay. Hindi na, wala na. 20 lang pera namin. Yara kayo. Salamat. Kapaw. Sir. Ay, nakapagbayad. Sige na, nay. Balik kayo dito, nay. Malaking bagay na. Marami pong salamat. Salamat sa inyo, ma'am, sir. Balik kayo dito, nay. Bukas. Sanawa, paanuhan kayo ng Panginoon. Oo. Ma'am, salamat sa Diyos talaga po. Pagpalain naman kayo. Maraming salamat, mama. Okay daw. Ang sakay. Magpakain tayo ng aso sa tao, hindi. Looy, manggod katiguang na manggod siya. Ya, gamay pa po diyahang akbo. Maugi daw, ngikuan sa iya hagay naman. Muragi kumotong kasing-kasing ba nga naghuna-huna nga. Iyarang apo iyang pakanon. Kunya, ang siya, dili siya makaon, tubig lang daw. Inana man sa akong naagi ang sauna. Palabion na lang nako akong anak kaysa ako nga magkakaon sila. Once nga ang tao magkinahanglan sa imong panabang, imo gina siya tabangan. Muna akong pasalamat sa Ginoo nga. Iyang gihikap akong kasing-kasing nga maluoy og tao. Nakita ko lang kasi po na parang nangangailangan kasi naranasan ko din po yung
walang-wala tapos hindi ka pinapansin. Sana kahit hindi humingin ng tulong, kung nakita naman na kinakailangan, tutulungan na lang sana. Kasi hindi naman lahat ng tao nagsasabi ng kanilang pangangailangan. Kasi yung iba nahiya din. Dapat sa lahat ng oras at panahon, kailangan mo na pag may nangangailangan, tutulungan mo. Kasi ang Diyos nga araw-araw kanyang tinutulungan, pati sa pagtulog. Nalipay jud ko nga nakatabang ko sa isig katao na ako. Mura po tag buwanong batong kasing-kasing nga makakita og tao nga ingana para sa ilahang giagian pod, nga giagian sad namo. Ako nakinahanglan man sad ko pero kailangan man nga mutabang sad ta kay para share lang ba sa kuan sa blessings ba ana. Hindi kay kita matiguang beta pohon nga looy ba kayo. Nga hangyo ug mangyo gani di na nimo na balibaran. Sa muhangyo isa ka tawo sa kinsa diriya muhangyo amo mang tagaan. Wag na palabyon diriya. So di man na makakuha na mo man galing diriya. Saan mo kuan diriya? Ay mo pinangan diri nga dato. Importante nga katabang ka ba sa katao ba? Ibing mo ro sunod lang. Basta minana ba, makuhaan ko matandog. Mana kana babang ko bisag wala ko kuhan. Di ba lisod ko tagagi po lisod. Lipay ko ta kay nakatabang sa tuyo si katao sa ginagmay ra. Wala na, di man ta mangay baos. Basta mag-attack ta mas mayo kita mo tabang. Kami po ay nag-aanyaya naman sa inyo sa isang panibagong session ng pag-aaral ng mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, ng kanyang mga aral, mga doktrina sa atin pong isasagawang mass indoctrination. This coming July 15, araw po ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami. Ito naman po ay libre, wala namang kayong obligasyon na kahit na ano pa man, hindi naman ito para sa kung ano pa mang bagay, kundi ang atin po ay pag-aaral ng mga salita ng Diyos tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga aral na dapat nating isakabuhayan. Ulitin po namin, July 15 ang panibagong pasimula po na ito ng ating session ng Mass Indoctrination. Araw po yan ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. At kami naman po ay nakakasama ninyo dito sa ating programang Good Morning Kuya sa segment natin na Rise and Shine every Monday alas 6 po ng umaga. At nagpapatuloy din naman ang ating pong mga public services. Kasama po ang ating programang Serbisyong Bayanihan sa ating pong ito po ay ating mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes alas 4 naman po ng hapon. Yan po ang ating schedule. At kami rin po ay nag-aanyaya sa inyo doon sa mga ibig na makapag-avail ng mga libreng medical services, ng optical services. Meron po tayong medical mission every Friday sa ating MCGI Charity Center. Open po ito para sa lahat at libre po ito. Nandyan po ito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At meron po tayong operation dyan ng MCGI Clinic every Friday. Ang ating pong registration time ay alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga. At ganun din po yung ating lugar naman sa MacArthur Highway sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Sa ating pong La Verdad Diagnostic Center, meron din po tayo diyang sinasagawa naman na pag-ayuda sa ating mga kapwa-tao sa kanilang mga problemang medikal. Mula po Lunes hanggang Huwebes, ang registration po dyan alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantalang every Friday naman po, yan po ay maaari kayong makapagsadya at makapagparehistro alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga every Friday. So dalawang location po tayo every Friday na maaari po kayong makapagparegister from 5 o'clock in the morning to 9 o'clock. Sa mga nandyan po sa banda ng National Capital Region, mas malapit po kayo sa may area ng Marikina.
Ulitin po namin ang ating address. Yan po ay nasa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Hindi po yan exclusive sa mga Marikenyo at hindi rin po yan exclusive sa members lang ng Church of God International o MCGI. Ito po'y bukas para sa lahat ng ating po mga kapwa-tao na nangangailangan. Mapagdamutan po ninyo ang aming munting makakayanan na maituwang naman sa inyo. Ganon din po yung ating lugar sa Apalit, Pampanga sa La Verdad Diagnostic Center. Maaari po kayo makapagsadya doon sa mga malapit naman within the area. Magpapasalamat po kami minsan pa sa pagkakataong ito na kami naman ay makapaglingkod sa inyo. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. Magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. Samantala, iwan muna namin sa inyo ang pansamantala ang isang awiting nagpapaalaala na huwag tayo kailanman mawawala ng pag-asa dahil laging nariyan ang Diyos upang tayo ay alalayan sa ating mga buhay. Sa rendition po ng awiting Pag-asa ng Puso, narito si Sister Sofia Soledad Hison para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Sa'yo nadarama ang